ang sabi ho ni President Duterte, bago pa man ho siya umalis papuntang Laos, at ho'y sinabi niya noon pa, awag sila magkakamali bago sila bumukas ng kanilang bibig, makinig muna sila kasi hindi nila kabisado kung anong nangyayari sa Pilipinas. Naturalmente, ang presidente ho ng United States of America, si President Obama, will definitely be using yung mga foreign press reports as regard doon sa sinasabing extrajudicial killings, doon sa mga drug operations na galing ho sa mga yellow press natin ho rito. At yun naman, sinishare ho ng mga yellow press natin doon sa mga international press. Naturalmente, nandyan ho yung human rights, simbahang katoliko. Nandyan din ho yung mga sinasabi ho natin, mga dilaw ng mga senador na once upon a time, close ho si Obama sa Aquino administration. Kaya naturalmente, pakikinggan ho nila bago pa ho si President Digong. And hindi ho masyado popular ho si President Digong kung pag-uusapan ng popularity kay President Obama. Kaya kung matalino ho si President Obama at gagamitin niya kanyang kokote, hindi rin nakatuwad tulad ng ibang mga senador dyan, I think he's gonna make sure that anytime when he opens his mouth, kaharap ho si President Digong, make sure yung sensitivities ninyo pareho, total pareho kayong presidente, syempre meron hong belief na, presidente ako ng Estados Unidos, yan ang sagot agad ni President Digong, I don't care. I am not beholden to anyone, much more United States of America, kasi ang paninilbihan lang ho ni President Digong sa Pilipino. Yun. And kung sakali ho, magsalita naman ho na medyo bukang bibig ni Obama right in front of the camera and then doon sa mga mikropono at pagkatapos magle-lecture ho si President Obama kay Digong, kay President Duterte, is gonna be a big mistake and there's gonna be fireworks. Para ho sa akin, nakikita ko na. Alam niyo ho kasi si President Obama, nasasanay ho siya to talk. Wala naman ho masama. Kaya lang, dito ho, bagong presidente, hindi niya kilala si President Digong. I think, siguro kapain niya muna. At I'm sure nakakapain ho ni President Obama and he's gonna be careful in what he says because hindi lang naman ho si Obama ang gustong makita ho ni President Digong. As a matter of fact, hindi lang ho si talagang gusto ho makita ni President Digong, yung presidente ho ng Russia si Putin. kaya yung sensitivity ho, baka makanti ho si President Digong, lalo na ngayon, boryo, gaya nangyari ho dun sa bombing sa Davao, baka madagdagan pa, baka lalong lumala, kaya nagsalita agad si President Digong, preemptive strike, first shot fired, galing ho yan, quote-unquote, kay President Digong, message ho kay President Obama. I'm sure na nagmo-monitor ho yung foreign press, yung mga press sa Estados Unidos, and they know exactly kung ano hong haharapin, and I'm sure tatanungin yan si President Obama. So, either makihinay-hinay ho si Obama or he's not gonna pull punches para ho sila. Abay, medyo hindi ho maganda kasi palabas na ho ng White House si President Obama, and President Obama can say, I don't care, I'm gonna say it the way I want it. And sasabihin din ni Digong ni President Duterte, I don't care! I'm not beholden to you guys! Bay, medyo wag na ho natin palalain. Kasi ako ho, kung maaari, I would rather na maganda ho yung kanilang meeting sa unang pagkakataon. Kasi, alam naman ho siguro ng Estados Unidos, baka medyo topakin ho ang Pilipinas. Not because nagtatampo, baka naman sa panahon ngayon kaya nandito ho si President Obama to make it balanced dun ho sa mga kinikilos ho ng China, partikular ho doon sa islang inaangkin ho nila, at medyo gusto naman makipag-usap din ng China kay Digong, kay President Duterte. And si President Duterte naman, interesado makita ho yung Russian president, and he hasn't say anything about, I'd like to meet President Obama. Kasi marami na ho nasabi si President Digong sa isa ho doon sa mga opisyalis ho ng US Embassy na tinawag niyang ibang klase yung dating, ayaw ko nang hulitin. Alam niyo naman ho siguro, tinawag niya na medyo lamya. So, dito ho siguro naman na ipagsalita ho ni President Digong kanina, paalis ho siya,
yan ay mensahe lamang to say, subukan nyo. Abay kapag inumpisahan nyong magbitiw ng salita sa harap ng mikropono at naririnig ng ibang foreign media na para ako'y nilelekturan ninyo bagamat maliit kami na bansa. Pero sabi ni President Digong, I am not beholden to anybody, much more the United States of America. Kaya para sa atin mga boss, sana sa parting yan magmamahinahon ho ang Estados Unidos. Kasi baka mapalapit ho ang Pilipinas sa China at baka naman medyo pag nakita ng Russian President si Putin, baka naman ay medyo nakakita ng oportunidad, malaki hong pagsisisi para sa Amerika. Sa halip na medyo iyan naman ay babalanse at gigitna si President Duterte, baka magkaroon pa ng kantihan di maganda at makita ng ibang mga opisyalis din na nandyan sa Laos. They'll be having a 5-day meeting. Baka mauwi kung saan-saan. Kaya yun hong pahayag ho ni Josh Earnest, yung White House Press Secretary ni Obama, hindi ho siguro mangyayari na parang no holds barred, unfiltered ang sasabihin ni Obama. Si Ben Tulfo lang pwede magsabi niyan pagdating sa unfiltered. Diretsahan ho rito.